Yahweh El Shaddai, good evening my dear brothers and sisters. Wow! Webs na naman, araw naman ating pakibat-tipan kay Yahweh El Shaddai. Tatlong tulog na lang, Feast of the Divine Mercy. In so this very moment, I would request each and every one of us to dispense ourselves of any undue anxieties, clear up our minds of any worries, feelings of any type of indignation, and just be blessed that this very moment. Itinalagan nyo ang oras ninyo na kapiling ng aming Diyos Ama, nasa gitna natin siya. And so we pray, Heavenly Father, we thank you for once more giving us this wonderful opportunity to praise and to glorify your mighty name, Yahweh El Shaddai. Father, as we gather your faithful and loving children here in Alhambra chapter, I humbly ask you to bless each and every one of your dedicated children who always answer your call. Cover each and every one of us with the most precious blood of your Son, Jesus Christ, from the top of our head to the bottom of our feet, and always protect us from the evil one. Heavenly Father, once again we lift up to you our servant leader, Brother Mike C. Vilarde, his family, our sister May, and all the workers in your vineyard, Lord. Please continue to give us your divine strength, your divine wisdom, your divine knowledge, perseverance and humility, Lord. Lord, as always, every time we have a gawain, every time we come together in your mighty name, we lift up to you all our prayer partners all over the world, wherever they might be. Continue to give us the grace that we may grow more in the virtue of faith, in the virtue of love, in the virtue of unity, and that we will be in harmony in all our undertakings. Lord, as always, everywhere we go, every time we hear your voice, your instructions, Lord, this is always followed by signs, miracles, and wonders. Lord, tonight, once again, all our prayer partners who are here with us, who are listening and watching us, who are praying with us, who are praising with us, Lord, tonight. Again, your words will be the channel of healing from the top of our head to the bottom of our feet. Financially, materially, spiritually, mentally, psychologically, Lord. For nothing is impossible in your name. All of this we pray to the intercession of the Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, in the mighty name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, and amen. Praise God, amen, praise God.
the second Sunday of Easter, the Feast of the Divine Mercy. The Gospel according to St. John. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believe it." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "You have believed because you have seen me. Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. My dear brothers and sisters, the living word of God, to God the glory. Sentate, per favore. Please have a seat. Good evening, Alhambra. Good evening, El Shaddai Global. Live ba tayo? Live. Para the Lord. Alive and alive. Ang bilis ng araw. Parang katatapos lang namin magkaroling dito eh. Tapos, papasko yun. Ngayon, katatapos lang yung Pasko ng pagkabuhay. Pagkatapos nito, ano ba? Pag Mayo, may ginagawa natin pag May. Flores de Mayo, Santa Cruzan. No, ang bilis yan. Tapos niya, undas na naman. Diba? Magkano ay tumaratan. Tapos Pasko na naman. Wow! Kaya po, bago tayo bigay ng sharing o panayam sa gabi ito, gusto ko munang bigyang pansin yung ating lola na nagbigay
Kasi napakahalaga po noon, no? Kaya bibigyan natin pansin yun kasi totoo po yung lalo sa ating mga Katoliko. Katoliko, taas ang kamay ng mga Katoliko. Pag hindi pa kayo Katoliko, mga OCIA, RCIA, mga ano na? Binyakin sila. Anyways, pwede pa kumbawa. Katoliko tayo lahat. So, sa ating Catholic faith and dogma, we have what we call the communion of saints. Yun yung, sabi nga ni sister kanina, yung mga kaluluwang, ano sa atin, no? Tayo kaluluwang, yung mga yumauna, ayan, those who have gone before us. Yan. Tatlo po yung church na yan, yung communion of saints. Isa lang tinatawag natin maaari na purgatory. Those are the church suffering. Yung mga sinwerte, yung mga santo, o iba buhay mga santo natin, mga leading saint, Teresa, o Calcutta. Yan, sikat yan. Padre Pio, sikat yung mga yan. Talagang buhay pa. Basta sila ay naging santo, at sila ay initaas sa altar, with the big letter S, ibig sabihin noon, sila ay nag-canonize sa saint, sigurado sa langit yun. Tawag natin doon, Church Triumphant. Ayan, dalawa yan ha. Testable ito, kaya take notes. Church Suffering, Purgatorio. Church Triumphant, nasa langit. Sino tayo? Ano tayo ngayon? Church Militant. Yung pagtatong yun, kaya naman tayo ng communion of saints. Every time nasama-sama po tayo nanalangin, especially sa Santa Misa, napakalagang alahan natin sila. Kaya sa simbahan natin naman naalala, di ba? Ang mga yumauna. Ngayon binigyan pansin ng kapatid, yung cremation. Noong araw, wala po tayong technology for cremation. Pero may technology tayo sa cremation. Kayong mga Katoliko, ano ang inyong pagkakaintindi kapag nagkaroon na ng cremate, so nag-cremate ng ating mga mahal sa buhay. Hindi ba nila alam kung naniintindi, pero amin, ganyan ang Katoliko, pag-amin. It's about, ayan, basahin ko lang ha, maraming mistakes for 2,000 years. Kasi pupunta ko doon ba? Kasi sakto eh. Sakto sa Ebanghelyo, maniwala kayo. Bakit? Ano tayo magtutugnayo? Well, first, Catholic Church permits. The Catholic Church permits. Maraming pare at mismo nakikinig dyan. Cremation, provided it is not chosen in denial of the resurrection, but prefers bodily burial. Ibig sabihin kasi, di ba natin nakikita, pagka-cremate, gusto ko pag kinremate mo ako, ihagis mo ako doon sa dagat, lagi akong nilagay. Pag ako kinremate mo, doon ako tumatambay lagi doon sa bola na yun. Ayun po, ang ating simbahan ay hindi naman nag-uutos, kundi pinapaliwanag na napakahuli banal ng katawan. Kahit yan ay sabihin natin, naging abula. On the last day, those bodies will be resurrected. At tinuturo sa atin na bibigyang halaga ang bawat piraso niyan, tulad ng mga Hudyo. Ang ultimo dugo, ultimo yung body parts. Talagang iniipon nila, napakahalaga. Tulad ng pelikula ninyo na The Passion of the Christ. Anyways, ang totoo, meron tayong kolumbaryo. Meron tayong cementerio. Eh di ba kalagay nyo sa base? Sige na po, basta ma-afford. Di ba? Tulong-tulong naman yan. Kaya po walang problema pagdating sa tulog ng simbahan when it comes to cremation. Ayan. Ang haba ng ating for Easter, for ating Divine Mercy Sunday. How many of you here, tatanong ko na next 5 minutes, ang mga panatiko o nagtulupin na wala yung nagdadasal ng Divine Mercy. Amen. Anong oras? 3. Kahit anong oras kasi anywhere in the world is 3 o'clock. Pero tayo, mahalaga, 3 kasi naalala natin, yun ang hour of Divine Mercy. Hindi mo na tubig ha. Medyo dry na dry yung microphone. Thank you. Panood niyo na ba o nabasa niyo na ba sa libro ang istorya ng Divine Mercy? So bigyan mo natin pansin yung another 4 minutes. Sino ang sabihin natin nagpasimula ng devotion na yan? Sister Faustina. Saint Raniel ba? Alam niyo ba 1931 yan? Nung nagpakita sa kanya, mistiko rin yun eh. At sinabi sa kanya, ang lahat ng mga bagay niya ito, at this particular moment in time, ito, Divine
mercy era tayo ngayon. Natin yung divine justice, natin ninyo. So 1931, so for 20 years po, meron din yung devotion ng simbahan. At dahil naman, in the 50s, ang simbahan natin ay nagkahanda na para sa Second Vatican Council. Marami na kayong mga usok-usok, marami na kayong mga chika-chika, marites, na maaaring ito ay hindi galing sa simbahan, bakit hindi totoo? Dahil mahirap itong patunayan. As sinasabi, because it is a private revelation. Bilang po yan ng simbahan. 1950. Pakidouble check na lang yung petsa. Hulaan ninyo, kailan bumalik ang Divine Mercy Potion. Nung maging Papa, si Carol Wojtyła, in 1978, ibinalik ang palatandaan. 1. Kailangan natin na sa kapalamunan. 2. Kababayan nun, pero hindi na Poland. Ang mahalaga, ibinalik sa atin yan as a last resort, as a tourniquet to stop the spiritual bleeding. Kapag po tayo, ilagay nito ng rosaryo, sa rosaryo na ganito, at tinutulong din sa akin ito. May na-aksidente, o baka di mabigyan ng last blessing, gamitin nyo na pray to the Divine Mercy kung ano man yun, at ang dami nagkakatulong yan. That's the richness of our Catholic faith. Punong-puno ang simbahang Katoliko na kagandahan ng mga tinuturo ng tunay simbahan, ng tunay na walang patataya, because this is grounded on Christ. Ngayon, okay na tayo, ha? Lalo natin yung topic ng information, lalo na yung topic ng Divine Mercy Sunday. Ayan, Divine Mercy. Ano yung nakalagay dito? Jesus, I trust in you. Kapag ka sa Poland, ito sa Brother Gary, marami alam ng mga salita ito eh. Ano sa Poland yun? Jesu who found Toby. Ayan. Sa Region 1 Ilocano, antayin niyo si Brother Saliri yung mag-translate sa inyo para sigurado. Ang ating pong Ebanghelyo na binasa sa gabi ito is composed of 13 verses. Ang haba. Pero kung tutusin, kung ating panginilayan ito, at gagawin natin sa Bible study setting ito, ang gabi ito, at ito ang ating tutumbukin, kumpleto, Ricardo po ito. Para kang nakatikim ng kaldereta ng Brother Gary na meron na yung olive, meron pa yung mga bell peppers, merong rino, kompleto yan. Bakit ka mo? Babasahin ko na. So in the next 10 minutes, in about 10 minutes, we need to understand better. Kasi ang kapal. Kung bibigyan mo ng tinatawag na sa mga nag-aral ng homiletics dyan, ng expository preaching, at hihimayin mo bawat verses nga. Mga isang linggo natin siguro itong pag-aaralan with research, of course, and with the CCC, the Catechism of the Catholic Church. Ngayong gabi natin kailangan gawin yun, pero wala tayong ibig sabihin. Espiritu Santo, hindi nagkukulang, hindi rin susobra lang. Eksakto yan. Jesus, I trust in you. Yan ang sinabi rin ni Padre Pio. Pray, trust, don't worry. And so sa gabi ito, let's pray to the Holy Spirit na maintindihan natin ang tunay na mensahe ng gospel reading na ito through sharing, of course, through reflection, not from a theological teaching point of view. Maririnig nyo naman sa linggo o Sabado ng gabi sa video pag simba kayo. Sa atin, bilang mga laity, laiko, mahalaga na maintindihan natin. Basa kayo ng basa rito ng Biblia at hindi naman pala natin naiintindihan kung saan nasulat dito. Ayon sa kapitulo, versikulo, at mag-Biblia gamit mo. Basta yung ginagamit yung iba mo palang religion mo, o iba mo palang denomination yung magamit na yun. Kaya ang mag-represent lagi kapag may mga paleham, yung RSV. I know, kapag yung simba kayo, ang nakalagay doon sa mga readings natin, sa mga ating mamisaret, are coming from NAB, yung American Bible. Dito yung sa Amerika, sa under USSCB, dito yun ha. Ang kagandahan lang, pag ginagamit ito, RSV version, hindi na kailangan mag-prepare ng mga preacher. Dito, maraming potential na rin ng araw. Pag-alas hindi gamit mo. Ngayon nga, meron ng contest naman dito eh. Dahil Scott Hahn, nandyan si Bishop Barman, our very Father Leo, they all use this. Malaking tulong. Ito po yan. Himayin ang verse 22.
Possibly in verse 22, you know. And when he had said this, he breathed on them. Sige nga, hinahamay yung tabi mo. Pakicamera nga, tsura ng mga to. Wala mo sumimahod. Wala naman. Breathe ka pa, may kape ka naman. He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. So tinanggap na pala ng Espiritu Santo. Ano? Tutulog na simbahan. He breathes on them, particularly verse 23. It anticipates the coming of the Spirit on Pentecost. Sino nag-announce kanina ng Pentecost? Kailan ng Pentecost? Tama! May 31st. Yun ang celebration, but May 24th. 50 days. 50 days after resurrection, 24th. Pero sa amin po sa Southern California, meron kami Pentecost celebration, which normally we'll do that on the last Sunday of that particular Pentecost month. So when he breathes on them, according to verse 22, this is to anticipate ang pagdating ng Espiritu Santo, which normally take place 50 days, no? Here, ito malaga, we see that the risen humanity, yung nabuhay na maguli ng Panginoon, has become a sacrament of the Divine Spirit. Kumbaga, tayo bawat isa ngayon na bautismohan na, tinong tayo silang baptized Catholic. Kumbaga, tayo na confirmed na. Kumbaga, tayo na nanatili sa tulong ng simbahan at hindi tayo nagiging apostate, lumalaya sa tulong ng simbahan. May Espiritu Santo na tayo. Pero kailan mo narinig ang Panginoong Jesucristo? Mahirap intindihan. Because siya mismo nagsabi din, hindi pa handa lubusan ang mga ito. Why? Sabi nga niya, Acts 1 verse 8, ito sa book of Acts na ito, ibig sabihin, papaalam na siya bago siya makasemba. Hindi niyo pa naiintindihan lahat. Antayin ninyo. Pag dumating na ang Paraclete, antayin ninyo. Pag bumaba na ang kabuuan ng Espiritu Santo sa inyo. Kasi kung hindi ang mangyayari niya, kung saan tatapos si Kristo, ito nakabuntot na lagi yung mga disipulo. Atin ba yung gawain? Wala si Kristo nun eh. Ano ba yan? Ngayon, Espiritu Santo na kumikilos, Acts 1 verse 8, yun ang mahalaga. Antayin ninyo. Pag mo naman patutunayan na, ikaw ay legalistic matter sa turo ng simbahan. 3.5 years, magkakasama siya. Disipulo, apostoles, yung 12, at hundreds of other ng mga disipulo pa rin. Disciples pa rin, nag-aaral sila. Anong nangyari? Noong Webes Santo, sino mo lang ata na sister yung kanya, ano ba nangyari noong Webes Santo, sis? Yung nag-ubena ka ba? Nag-ubena ka. Doon yung culmination ng ubena mo. Ano nangyari? Sa upper room, sa Jerusalem, washing of the feet. Nangyari yun. Ano pa? Lumayas, they instituted sacraments. Eucharist instituted during the night. Pero ang kumangha-mangha, 3 taong nagkalahati sila magkakasama, lumayas si Judas. Dude, isa mo, ito na, paksa. Ano naman nangyari sa Biyernes Santo? Nung binubugbog na siya doon ng mga alalay nitong mga Pariseo, Saduseo, mga Saduseo, binubugbog siya. Si Tigas, si Pedro Tigas, si Peter, ano ginawa ni Pedro Tigas? Deny siya. 3.5 years magkakasama yan. Nakita na lahat ng milahan ng ginawa niya. Nag-isipulo ng apostolis pa yan, ha? Alam niya na hindi pa yung handa-handa. Wait until the Spirit comes. Yung mga kagandahan sa ating Catholic Charismatic Renewal Ministries, because since 1970, so ibinalik itong Catholic Charismatic Renewal ng aming simbahan, na-appreciate natin ngayon to unlock yung mga blessings na tinanggap natin when we were confirmed. Nandiyan yun eh. Hindi nga lang natin nailabas yung mga blessings o yung mga gifts
ng Holy Spirit nasa Corinthians. Letter of St. Corinthians. Wala, kung di pa nangyari itong mga ganitong charismatic na gawain. Di ba? Pag-pray mo nga ako, brother. Mali ko dyan. Bro, bakit? Hindi, ang dami ng milagro nangyayari, di ba? That's the point of it. Dahil ang Espiritu Santo narito na. Amen. Yan yun. Namatay, nabuhay na magduli, nagpakita pa rin sa kanila. Ano naman nangyari? Kasi laging absent. Si Tomas! Absent na ng absent Tomas. Nagpakita ang Panginoon dito. Hindi pa rin ano. Gusto biyo talaga. Ano nangyari kay Tomas? Lahat na nakasama mo. Alam mo, kung psychology yung pag-uusapan, palagay ko ang problema ni Tomas, hindi yung kaswapangan tulad ni Judas, hindi yung takot na tigas-tigasan ni Pedro, na pagkapalay ko ay madadamay na, wala ko yan. Kung hindi, sa akin na ito. Wala ito sa theology book. Inggit! Inggit si Tomas! Kung nandun siya siguro, hindi niya sasabihin na, uy, ikaw ba yan? Paano nga? Pasuntot yan? Hindi. Eh, wala ako doon. Ang sabi sa kanya ngayon, hindi na. Alam niya, anong nangyayari? Para ano? To make him confirm, affirm, recognize my Lord and my God. Wow! Ba't kailangan sabihin mo yun? Don't worry, dati na taste, pag ginamit mo yung salita niyo, Adonai, Master, parang ngayon, sino bang amo mo? Sino yung amo tunay? Lord. But when you mention, my God, that is a divine affirmation that you, Jesus Christ, and probably na may mga butas sa katawan, is a God. Amen. Hindi yung sinabi, amo tunay, siya na. He affirmed. Kailangan pa talaga na maraming milagro. Ano ngayon ang trabaho natin bilang baptized Catholic? Yan. So, pwede na ako mag-preach. Introduction lang natin. Pwede na ako. Ayun na ako tubig. Inhale. Exhale. Breathe. Smile. Listen. 2,000 years. Marami tayong natutunan. Pero ngayon alam natin, nagkakabalansyado pa rin tayo. Hindi tayo. Masasabi mo hindi tayo. Ang mundo, ang secular world, di na natuto. Our job as baptized Christian Catholics, tanong ko, alam natin yung Catechism 101, okay, now that you're baptized, you are a what? Oh, I have to be a priest, a king, and a prophet. Good. Ano trabaho mo? King, prophet, and priest. Pare ka ba? Simple lang. Parang sundin maintindihan natin. Bawat isa sa atin. Ano ba na ginagawa natin sa buhay nila? Marami tayong galing tungkol dito. Tatlong bagay. Ito sulat nyo ha. To teach, to preach, to heal. Ton, ton, ton. Ano kung magkakaroon ng healing power na yan? Hoy! Cosme! Puro ka cosmetology! Ang healing power hindi nanggagaling sa'yo. Nanggagaling yung doon. Ang kailangan lang maniwala ka. Ang dami ng milagro. So balikan natin yung sequence yan. Pero bago balikan yan, saan ba nanggaling? Nasa Biblia rin yan. Ito give me 30 seconds. Kasi yung mga arthritic ng mga edad natin, hindi naman nagaling sa mga technological advantages. Hanapin ko, di ba pwede utusan ko? Pakita. Turo mo nga sa akin. Baka problema ba masa mo? Baka iba yung pronunciation ko, iba kunyari. Baka biglang yung musok dyan. Anyways, ito. Password ko, hindi ko pa matandaan eh. Diba ano ba yung gano'n? Yan, yan. Ganun ang ito, bagay. Okay. Harap na tayo, lapit na. Kasi kailangan ito babasahin mo sigurado eh. Kasi kung dito sigurado, may harap na tayo. So yan ha. Ito yun. To teach, to preach, Lisa? Pakilakas?
yung mga anak niya. Yung mga baby, ganyan. Pray over tayo. Lalakas na mga pangyarihan yan. Kaya mas malapit yung mga angel nila guardian sa taas. Kaya hindi pa kalang-kalang sa isa. Ano yan? No? To teach, to preach, and to heal. Ayan ha. It summarizes the threefold ministry of Jesus Christ. In the Gospels, pagsulat ka, particularly described as a Matthew 4:23 and 9:35, and chapter 9:35. Mateo 4:23, 9:35. Because it encapsulates. Gumagamit pala ito kahit nandito yung mic, ano? Pinahirapan ko mo. Pwede ka lupa lang. It encapsulates his mission to instruct in truth. Kaya pag tayo ay nagtuturo, mas marami kaming problema sa taas kapag hindi kami nagturo, ayon sa katotohanan. Tangi kang Poncio Pilato, in Latin, Qui est veritas? What is truth? What is truth? Tabi niya si Kristo, hindi niya nakilala. At hindi yung katotohanan na tabi niya. Tayo 2,000 years of background natin. Kaya dapat 2020 na vision natin. Ano? But because of our human frailties, of our human nature, Lord, balikan ko, papalayin tayo. Ayan, it encapsulates his mission to instruct the truth, teaching, proclaim the kingdom of God, preaching. Ano pagkakaiba? Preaching na sa'yo. Uy, ganito ang ginawa ng Diyos 2,000 years ago. At doon sa Mateo 28, ayan, doon nakalagay, go to the ends of the earth. Pumunta ka kahit malamig na lugar, kahit may gera, kahit sa Montreal, kung kailangan mo ipangutin, pangitang ka na sa akin. Anyways, preaching, trabaho natin lahat yun. Preach to the ministry, preach to kung mga kitinigin sa atin, yun ang magpulang, preaching yun. Because you bring them closer to the kingdom of God. Amen. Yun ang preaching. And restore to management. Dito nakabang natin. And restore wholeness to people's bodies and soul in meaning. Ang ating gawain, nagsimula ng 19... Talaga ba? Pwede pala walang ulit. Ang ating gawain, nagsimula ng 1984, baliktad. Hindi talaga ko sarili nakakulong. Healing, preaching, teaching. In that particular, ibig sabihin, na sequence of events. Brother Mike is no theologian. Pero ang daming milagro nangyari dekada 90, di ba? Doon tayo nakakita muna. Bakit ito nga panahon ni Kristo? Kaya kung susud sa akin, kaya nakakain kayo yung monay, tsaka nutriban eh. Kung walang nutriban at monay, hindi na kayo susunod sa akin eh. Napagaling. Ganun nangyari. Ngayon, sobrang yung preaching. Itong pagpapagaling na itanggap ninyo, hindi ito galing sa tao, kundi galing kay Kristo. Where Jesus Christ is Lord. Nakalagay lagi yun doon sa ating mga banner. Remember? Yun yun. So, ano yung teaching? Ngayon, dahil 40 years plus na tayo, at masyadong advanced na ngayon, ang computer daw unahan pa tayo na magbigay sa kanila ng mga impormasyon, kaya ang ibang kabilaanan ang nakikita. So mahalagang mahalaga na ang ating gawain, ang ating ministro, ay magpapatuloy sa pagtuturo na ayon sa teaching magisterium of authority. Wow, big term, magisterium. Teaching authority of the Catholic Church. Mahalaga yun. Iba yung gera ng araw. Iba yung gera ngayon. Nakita niyo naman, yung araw, bang, bang. O yan, mga hapon darating, labas mo na si FPJ, tsaka si Era, yung kinaubusan ng balay yung mga ano yun, ano? Eh ngayon, kinauso yun, ground na, galing, ano? Pero, ang sabi ng Panginoon, go to the ends of the earth, teach, preach, heal, and I will be with you till the end of age. Amen. So, ano dapat ikatakot? Wala ka. Ako nga eh. Alam ko, tapos na yung Kwaresma.
Akala ko tapos na yung Semana Santa. Pero minsan pakiramdam ko, parang sasalibag araw-araw eh. Kailan matatapos ko sa libag-bag ako? No? Pero sabihin ni Brother Gary, hoy! Hindi naman ganun, no? Siguro ikaw ang tinakda ni Lord para sa Webes. Pwede ko sabihin, wala ako sa mood. Medyo low yung aking dopamine, serotonin, mga neurotransmitter ko. Tsaka yung mga hinaharap ko sa mga hamon ng kasalukuyan. No? Bakit? Ikaw ba magtuturo? Ikaw ba ang magti-teach, magpi-preach? At ikaw ba magpapagaling? No. All we need is to obey Him. Amen. Kaya sabi ko ulit si Mama, napaka talaga kompleto nito. Wala ka nakahanapin pa. Faith and reason. Nananampalataya tayo, kaya tayo binibigyan ngayon ng kaalaman. Hindi lang para ipagtanggol ang ating pananampalataya, kung hindi para, paano mo kaya i-approach si Brad? Sabihin natin teenager to. Paano kaya i-approach si nanay? Hindi na masyadong teenager to. Paano kaya i-approach yung maliliit na yun? Eh, pinagkawain tayo, sama-sama yung bullshit term na yan. How? Wala kang yung Pentecost. Iba't ibang lingwahe. Iba't ibang katatayuan sa buhay. Iba't ibang kalaman. Pero lahat baka iintindi. Dahil sa Espiritu Santo. Your sacrifices, being whatever may be, na maliit na bagay. Ang hirap. Sa Pilipinas. No? And finally, magkano na ba ngayon ang litro ng diesel? 150. Grabe, no? Hindi lang yun. Marami rin mga OFW na malahaw sa Middle East. Ang huling bilang, huling ng trust, about 40,000 of them. Hindi ka pwede lumayas. Holy. Dahil sa kabuluhan. Diba? So, ano talaga eh? Double, sa English, turn namin ito, double whammy. Ang mahal na pumilihin, wala pang darating ng mga remittances. Di ba? Patuloy kay Brother Omar, visionary yan. Sakto lang yan, pag ng gasolina sa tingnan. Pero visionary yan. Hindi magugutom yan kahit pa paano. Awa ni Lord. Saan mo nakasulat na hindi natin sila pwede ipagkasama-sama sa panalangin? Eh di ba, kung naiyaman tayo, tulad ni Calhoun, na pagka may lumapit ang tulong, Lord, para malambot yung pagkukunan, nasolve yung nutriban mo sa isang araw. Eh, paano ako wala? Panalangin. Paano pagkagalingin ng milyones mo ang na-diagnose na cancer, na-diagnose ng mabibigat na sakit? Sige nga. Pero tayo naniniwala na meron kalagayan. Ako, sabihin ko sa inyo, finally, ang kontrata ng Lord, 101. Ilan taon yung tatay mo? Sino? 100 plus na rin. Ako, ang kontrata ko lang 101. Sigurado ka ba? Kaya ako nagkipag-kontrata eh. Pero, nanay, ayokong punta sa purgatorio. Ang dami kong libro, may limang daan yung mga libro doon sa bahay. Marami akong mga research tungkol dyan sa mga mystic na yan. Ayokong punta sa purgatorio. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, wala mang ito, pagka may edad na ako, at minaw mga anuhan, mas mabuti pang dito na sa mundo ibabaw, walang mga pare at si Bishop, baka ni tuturo yan. Minapurgatorio mo. Dito na lang ako magpurgatorio. Yung sama ng loob na binibigay sa iyo ng tadhana, kapalaran, ng buhay ng palad, tagapin mo. Purgatorio na dito yan. Ayoko talaga doon. Lord, ayoko doon. Dito mo nabigay sa akin ang purgatorio mo. Kontrata ko yun. Hindi ko alam kontrata. Ang mahalaga, we believe that Lord, Jesus Christ, ikaw ang Panginoon at ang Diyos na buhay. Hindi ko malapag ka, pwede tayo yun. Huwag natin kapalit. Si Brad nga eh, sabi ni Sister Meg,
Brother John. Diyan! Ito, maaga-aga ako dumating kanina. Nakita ko baka yung handi ko Martin. Kaya pagdating ni John, sabi ko, John, pasensya ka na. Di ba? Tama yung nandi ko. Bali-bali ang puto, pero ayaw ko rin tumigil. Ako natatakot, naiinis o whatever. Pero siguro, hindi pa rin ang palataya niya, no? Di ba kayo lagi nagsusupport sa kanya na meron siya na St. Thomas the Apostle na gawain, no? Kaya ako sabi ko, dami namang gawain, St. Thomas the Apostle pa. Nakakawag na simbahan. Eh, maraming mensahe kaya. Walang pinakamaganda talaga sabi yung mga kung ano na-experience na natin doon. Yung ngayon, matibay, malakas, nagbigay ng panibagong pag-asa, at higit sa lahat, kung tayo po ay nagpapulong-pulong katulad nito, nakikinig sa mga salita ng Diyos, nagbibigay ng panibagong kagalingan. Araw man o gabi. Sa Lord tonight, marami naman pong salamat kahit sa naikli namin pagsasama-sama nito. Ang malaga, divine mercy, as we all know, because it's all written, it was prophesied after this era. Nabibigyan ang buong sangkatauhan ng pagkakataon para magbalik this era of divine mercy, that the era of divine justice will come. Lord, hindi kami takot doon. Lahat na sinabi mo, nagkatotoo naman. Ang mahalaga ay hindi mo kami pinababayaan. Ano naman ang presyo ng gasolina, ano naman ang presyo ng tinapay, at least under the banner of Yahweh El Shaddai, the God who provides, the God Almighty, the God who sustains us for the last 40 years or so, bilib kami sa kapangyarihan mo. So Lord, maraming salamat, though we are not worthy, but you continually at least use us to be a channel of your blessing, one way or another, sa ating mga kapatiran at sa mundong ito na hindi pa nakakilala kung sino ka. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And so, let's join our choirs. Thank you, Holy Spirit, for being with us the whole time tonight. At this moment in time, please lift up to the Lord for our prayer requests, for our prayers of thanksgiving, for our love letters,
our prayers of supplication. And more than anything else, let's lift up to the Lord once again our whole being, our mind, body, soul, our reason, our loved ones, all people in our community, people that don't understand what we're doing. Lord, basta't kasama ka namin, masaya. Basta't kasama ka namin, ang gaan ang pakiramdam. Basta't kasama ka namin, puno-puno kami ng mga bagay na nasa aming puso, kahit wala sa aming bulsa. Ang mahalaga, Lord, yun ang tunay na ligaya. The joy in our hearts that this world cannot give. Thank you for that, for knowing you as our Lord and our God. Especially providing us with this physical healing. Mga kapatid sa pananampalataya ng milagro under the banner of Yahweh Shaddai, Lord Jesus Christ is Lord, ay patuloy na kumikilos gumagalaw sa lahat po na naniniwala na nampalataya, umaasa sa inyo lamang. Sa gawin ito, Lord, ikaw lang sumagot sa aming mga kaibigan, sa aming buntong hininga, sa mga bagay na hindi pa namin tinatanggap o natatanggap, pero alam namin na makabubuti para sa amin. Mama Mary, you're always with us. Thank you. All souls in purgatory, pray for us. Salamat po sa presence of God. And again, Lord, we are always reminded that itong mga anak mo, kaming lahat, na patuloy na napalataya sa iyo, ano man namin hilingin, hindi mo itatangkin. We believe on that, Lord. Sa dami ng kaguluhan sa buong mundo, sa dami ng nangyayari sa una, at iba-iba pang mga panganib na nakaamba, subalit di mo kami pinabayaan. And so tonight, Lord, once again, we beseech the power of your name. My dear brothers and sisters, in the mighty name of Jesus, receive the healing power of Yahweh El Shaddai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen.